depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alam mo ba kung bakit lalong humahabol ang ex kapag akala nila kinalimutan mo na sila? Ganito lang kasimple yan. Kapag kasi ikaw humahabol ka sa kanya, lalo siyang lalayo sa'yo. Alam naman natin yan that's the basic game, no? Ganyan talaga naglalaro yung game at hindi natin matatanggal yan. It's because the attraction is getting lost kapag humahabol ka. Pero syempre kapag akala nilang nakalimutan mo na sila, magugulat ka dahil doon sila bumabalik. And I will explain you why. Sobrang simple lang yan. People react differently when they stop feeling emotionally secured. Ganito kasi yan. Kapag ang isang tao ay humahabol sa'yo, ibig sabihin mahal ka niya. Pero kapag ikaw hinahabol mo yung isang tao, ibig sabihin mahal mo siya. So, nagkakaroon ng ego disruption or loss of control. So, habang naghahabol ka, ano ba yung nararamdaman nila? So, unang nararamdaman nila is they feel secured. Nafe-feel ng ex mo na secured siya. Secured, okay? So, literal, nararamdaman ng ex mo na secured siya sa'yo. Alam niya nandyan ka lang. Alam niya available ka anytime. Kaya once na gumawa ka ng way para maghabol sa kanya, imbis na mabalik mo siya, ang mangyayari, mawawala ka sa sarili mo. Kasi nga, nararamdaman niya na may access na sila sa'yo at nagiging over-predictable ka na. So, nawawala yung tinatawag nating urgency. Hindi na nagiging urgent yung pakikipag-usap niya sa'yo kasi nga nawawalan siya ng respeto kasi feeling niya secured siya. So, explain ko nga ito, palawakin ko sa'yo ha. Hindi mo pwedeng iparamdam sa partner mo, whether babae ka or lalaki ka, lalo na kung alam mo sa sarili mong insecure ka, kung kilala mo sarili mo at alam mo sa sarili mong insecure ka, hindi mo pwedeng iparamdam sa partner mo or sa ex mo na secured siya sa'yo. Oo, totoo, may pagmamahal ka na binibigay. Pero lagi mong iparamdam sa kanya or sa partner mo na kailangan din niya mag-effort para makuha yung security na oo, ibibigay mo yung love, ibibigay mo yung faithfulness, ibibigay mo yung loyalty, ibibigay mo yung attention, ibibigay mo yung overall na meron ka. Basta, gawin niya muna to. Yung salitang gawin niya muna to ay sobrang importante nun. Kasi, kung hindi niya gagawin tong bagay na to, imposibleng ma-inlove siya sa'yo. Kasi nga, wala siyang effort na binibigay, di ba? Wala siyang, alam mo yun, wala siyang extra service na binibigay. Hindi siya nagiging invested psychologically sa'yo. Kasi you're too much. Masyado kang available. To the point na yung availability mo is nakakasira na ng momentum. Imbis na ma-inlove siya sa'yo, at dahil nga sa pagiging available, at dahil nga ramdam niya na may access siya, dahil nga nararamdaman niya naghahabol ka, anong gusto mo maramdaman niya? Naghahabol ka tapos di mo siya gusto? Walang ganun. Kapag na-feel niyang naghahabol ka, tataas ang ego niyan at yayabang niyan. Kaya nga as much as possible, kung pwede lang sana, complete ang no contact rule. Although hindi sa lahat ng tao applicable ang no contact rule dahil may mga sitwasyon na talagang specific lang sa'yo. Kaya dun papasok yung one-on-one coaching. Anyways, let's go ahead para i-discuss ko naman sa'yo kung ano ang magiging kaganapan once na kinalimutan mo na ang ex mo. Kapag kinalimutan mo na ang ex mo, like wala ka ng updates, wala ka ng reactions, or wala ka ng emotional pressure, ang nangyayari, nawawala na yung lumang dynamic. So nagkakaroon na ng ego shock kung bakit parang nawawala ka na. Medyo malilito yung ego niya kasi masisira yung expectation niya na naghihintay ka or babalik ka or magiging emotionally attached ka forever sa kanya. So when the attachment activation, kapag hindi ka na accessible sa kanya, tumataas na ngayon yung curiosity niya. Tumataas yung uncertainty. Tumataas yung emotional monitoring. Kasi nga, natatakot na siya kasi hindi na niya maramdaman na secure siya sa'yo. At dahil tumataas ang curiosity, tumataas ang uncertainty, tumataas ang emotional monitoring, ibig sabihin, automatic din, tumataas din ang value mo. Kung gusto mo mag-increase ang value mo, i-apply mo ang no contact rule automatically. Huwag kang maghabol at kalimutan mo siya. Kung kaya sanang kalimutan siya deeply, kung kaya mo lang sanang gawin yun, mas makakatulong yun sa'yo. Because there's what we call psychology of pursuit.
kapag nafe-feel ng isang tao na walang kasiguraduhan at kapag nagiging emotional distant ka, kasi habang kumakapit ka, bumababa yung pursuit eh. Pero kapag bumibitaw ka na, tumataas yung mental fixation ng ex mo na parang gusto niya, bumabaliktad yung sitwasyon eh. Parang dati, ikaw yung naghahabol, ngayon siya na yung maghahabol kasi nga, ang mangyayari is magfo-focus ka na sa sarili mo. So, ano ang mangyayari dito? Mahi-healed ka deep inside. And ang pangalawang part dito, magmamature yung ex mo na marirealize ng ex mo na hindi ka pala niya pwedeng i-disrespect, na hindi ka niya pwedeng pabayaan lang na hindi ka i-chat, hindi ka habulin. Kung gusto ng ex mo na bumalik ka sa buhay niya, kailangan niyang habulin ka. At doon papasok yung security. Kapag binibigay mo yung security, secured siya sa'yo, ba't pa siya hahabol sa'yo? Ba't pa siya mag-e-effort sa'yo? Napakasimple lang, di ba? Ba't pahuhugasan ng plato kung meron nang naghugas ng plato? Sobrang simple. Di ba? Bakit ka pa magwawalis sa sahig kung meron nang nagwalis sa sahig? Tama? Napakasimple. Parang ganun din. Ba't ka pa mag-e-effort na mahalin tong tao na to kung nag-e-effort naman siya sa'yo na mahalin ka niya? Ganun na nararamdaman ng ex mo. So nararamdaman ng ex mo, ba't ka pa niya mamahalin kung ikaw naman mismo nag-o-offer ka at nag-e-effort ka ng pagmamahal sa kanya? Hindi ka niya hahabulin hanggat humahabol ka. Hindi pwedeng sa isang relasyon, dalawang tao ang humahabol. I will definitely remind you, ang dami ko nang nahawakan na kliyente, pero wala pa akong ganong karanasan na dalawa sila na hinahabol ng kliyente ko yung ex niya, tapos yung ex niya hinahabol din siya. Walang ganon. Walang naghahabulan. Isa lang ang hahabol. It's either ikaw hahabulin mo ang ex mo or ang ex mo ang hahabol sa'yo. Hindi pwedeng habulin yung isa't isa. Isa lang ang pwedeng maging taya sa isang relasyon at sa isang breakup. And based sa situation mo ngayon, mukhang ikaw yung taya kasi mukhang ikaw yung naghahabol. But do you want to reverse that situation? Gusto mo bang i-reverse yan? Okay, kung gusto mo siyang i-reverse, then i-apply mo ang sinabi ko, or the second option, give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Ilalagay ko na lang dyan sa comment section yung link. One click for one-on-one coaching. Thanks for watching.